Hello, i-discuss ko nga pala yung about sa my colors. So, ang quotes about sa colors ay, life is a painting, paint for the artist. You have on your palette all the colors in the spectrum, the same ones available to Michelangelo and Da Vinci. So, ano nga ba yung gusto nitong um, i-express sa atin? So, i-approach lang muna natin yung mga minis niya sa ano natin. Kasi nga, napakalalim ng na pinigay na quotes na yun. So, yung buhay daw natin ay isang creative process. So, ang buhay natin parang siyang black canvas siya. Wari, itong papel na to. Halimbawa, itong papel na to guys. Itong papel na to guys, nagsasuggest na ito yung buhay natin. Na ngayon, bilang artist, kasi tayo, ang gusto nyo express ng koto to, tayo yung artist sa sarili nating buhay. Ngayon yung buhay natin, parang blank canvas yan. So, just like an artist, gagamit tayo ng paint to create a picture. So, meaning nun, kahit ano mga yung mga pictures, mga colors na ginagamit mo, yun yung mga choices mo, mga actions mo, tsaka yung mga experience mo throughout sa mga buhay mo, kung paano mo shape yun. So, lahat tayo, meron tayong unlimited potential. Hindi siya metaphor, hindi siya hyperbolic. Ha? Kasi, lahat ng talaga tao may unlimited potential. Parang yung kulay. Yung kulay, meron yung unlimited combinations na na pwede mong gawin. Just like just like yung combinations na pwede natin magawa sa buhay natin. Lahat tayo meron unlimited potential. So, by referring to a famous artist, i-refer mga famous artists like Michelangelo at si Da Vinci, nag-highlight ito na meron tayong mga same tools, meron din tayong potential na maging magaling, maging great. At we're na available sa mga renowned figures na ito. So, nag-i-imply nito na pwede natin ma-achieve yung sarili nating greatness just like in art. Sa buhay natin, ganun din yung mangyayari. So, as an artist of your own life, meron na tayong power at responsibility to make a decisions and actions that will shape your futures. So, makikerage ka na maging proactive and intentional paano mo mapapaint yung buhay mo. So, ayun yung mga deep meanings nun about sa may quotes natin about sa color. Let's go into the topic. What is colors? Colors are very essential to your compositions. One may use a combination for one or more colors. It may be our instinct to choose color, but there's a science behind it. It's called color theory. So, color theory describes how different colors contribute to each other and how they appear as they are mixed into other color schemes. So, terminologies used in color, meron tayong hue. Nagre-refer siya sa pure vibrant colors. Ang saturations naman ay nagre-refer siya sa intensity ng mga color. It ranges for black and white. Sa values naman, nagre-refer siya sa lightness or darkness of a color. One of the example dyan ay light blue o kaya dark blue. Nagigets niyo ba guys? Sa bagay yun. Ako naman mag-isa di. Pero in yung mga general ideas doon about sa mga topic natin. Next slide. Wait. Naglolo ko. Ayun, okay. Color scheme. So, sa color scheme, guys, we can remember the topics na lessons natin about sa color during the mga art lessons natin. So, we have primary colors, secondary colors, tertiary colors. Etong diagram na yan, yung diagram na nakita nyo, like yan guys, itong diagram na nakikita nyo. Itong diagram na to guys, circular na diagrams na ito, ang tawag dyan, color wheel. Gamit ang color wheel na ito, pwede tayong mag-create ng ating color scheme or combination. So, gusto ko lang sana sabihin sa inyo kung ano yung mga primary colors. So, basic primary colors, red and blue, yellow. Secondary colors na paano nga ba nagawa yung secondary colors? Nakikreate yung secondary colors sa pagka-combine ng mga primary colors. Kumari, pag pinag-combine mo yung blue and yellow, kakaroon ka ng green. Pag pinag-combine mo yung red and yellow, magkakaroon ka ng orange, ganun. Pag pinaghalo mo yung purple, ay mali. Pag pinaghalo mo yung red, blue, magkakaroon ka ng purple. Ganun yun. So, may tertiary colors naman, same as yung sa pag-achieve para makakuha ng secondary colors may primary colors. So, yung tertiary colors, nagko-consist siya ng combinations ng mga secondary colors. So, one of the best example, red, orange, yellow, green, syempre, blue, violet. So,
Next slide tayo. Monochromatic color scheme. So sa monochromatic color scheme, it only focuses on one color and often uses variations by incorporating saturations. For example, pagka pumili ka ng color blue, then you may have another color under the same color, like sky blue, baby blue, navy blue, or dark blue. So, ano nga ba yung variations niya like? Within the chosen color family, various shades, tints, and tones are uses to create depth, dimensions. For example, kung yung base color mo ay blue, yung variations niya, pwede siya mag-include ng sky blue. So, yung tints and shades naman niya, yung tints niya ay lighter versions of the base color created sa pagdadagdag na puti. While yung mga darker versions niya, ma-achieve mo siya sa pagdadagdag ng black. So, yung variations na to, nagko-contribute siya sa overall harmony ng scheme na to. So, ano yung emotional impact niya? Nag-evoke siya ng sense of unity, simplicity, and sophistication. So, nag-create siya ng calming and harmonious atmosphere at suitable siya para sa various design purposes, right? Diba? So, next, achromatic tayo guys. Achromatic, definition, an analogous color scheme refers to a selected group of three colors that are adjacent to each other of the color wheel. So, um, nagre-reserve lang siya sa mga desaturated colors like black, gray, and white. Okay? And yung variations niya, well, the primary, nag-focus siya sa may three adjacent colors. Yung tint, shade, and variations niya, nag-incorporate siya sa para magkaroon ng depth and visual interest sa scheme niya. So, creating balance, yung analogous schemes, nagpo-provide siya sa designer ng flexibility para mag-create siya ng balanced compositions habang nag-o-offer siya ng enough variations para ma-prevent yung monotony. Okay, gets, gets niyo ba? Ano ba yung monotony? Flatness siya. Flatness or blandness. Sa inyong meaning ng monotony, baka kasi hindi niyo magets eh. Yung definition niya, naka-quality of where some constancy, routine, or lack of variety. So, yan. Next slide. Yan. Analogous. So, nag-scheme siya sa like a color of three colors that are adjacent in the color wheel. So, adjacent siya like itong um, red, orange, ganyan. Red, yellow, orange, yellow, green, ganyan. Yun yung mga analogous color. So, next slide. Yun, complementary color scheme. Ito na tayo. These are colors that are direct opposite to each other in the color wheel. Usually, combinations ng primary and secondary colors. So, straight to the point. Complementary color scheme, combination ng primary and secondary colors, yun lang. So, ano yung emotional impact niya? Complementary colors, nag-evolve siya sa wide range of emotions, from excitement, tension, to drama, depending on the specific tools chosen. Tsaka yung complementary colors, nag-involve siya ng colors that are opposite direction of each other in the color wheel. Like, opposite of each other. Like, ito, blue, violet, orange, yellow, ganyan, yellow, green, violet, red, ganyan. Green, ganyan, red. Yun yung mga, direct opposite. Like, combination talaga ng primary and secondary colors. Yun. Yun na yung pinaka-easiest explanation para mag-gets nyo agad in simple words, combination na siya ng primary at secondary colors. Please take note. Split complementary color scheme uses on the colors on both sides of the opposite color. So, kagaya ng pinapakita natin ng picture na ito, nag-uses siya ng color both sides sa opposite colors niya. Para siya nag-perform ng angles niya. Parang niya. So, ano yung mga color selection niya? For example, yung primary color is paired with two colors that are adjacent to its complement. Example, yung base color mo ay blue, complementary color mo ay orange, tapos yung split complementary colors mo would be yellow, orange, o kaya red, orange. Hirap explain. Pero ganun siya. Yung applications niya, madalas to ganyan sa graphic design, interior design, sa paintings, step complementary. Split complementary color schemes
Nag-offer siya ng versatile and visually sa pagka-create ng harmonious tsaka dynamic compositions niya. Next, yun, triadic color scheme. Triadic color scheme naman, combination siya ng three colors evenly spaced around the color wheel, forming an equilateral triangle. Yan. Nagpo-form siya ng equilateral triangle. Ayan yung color scheme. Kasi may color wheel, magpo-form siya ng equilateral triangle niya. So, yung color selection niya, nagko-consist siya, typically nagko-consist siya ng combination na red, yellow, blue, o kaya orange, green, and purple. Ayan yung mga color selection niya. So, ano yung application niya sa madalas itong ginagamit sa graphic design, interior design, tsaka painting. Parehas lang. Halos naman ng color, ganun eh. Visually appealing palette, nagkikreate siya ng balance tsaka harmonious compositions. Yung visual impact niya, nagkikreate siya ng vibrant and dynamic compositions, nagkakabir siya ng attention, creating the sense of excitement and energy. Okay, next topic is the tetradic color scheme, also known as double complementary. This color uses two pairs of complementary colors. Parang siya nabubuo ng rectangle. Yung isa, nagbubuild siya ng equilateral triangle, which is, naman, lahat equal yung sides niya. Ito naman, nag-form siya ng rectangle niya para makabuo siya ng color. Nagko-consist siya ng four colors. Pwede siyang rectangle o square shape sa may color wheel. Para ito. Ganyan. Pwede ganyan. Kaya, pwede ganyan. Rectangle pa naman. Ganyan. Yan. Color profile na tayo. Madali lang siya i-explain. This color profile, nagkukonsist yung RGB, nagkukonsist na siya ng red, green, blue. Tapos yung CMYK naman, or cyan, magenta, yellow, and key. So, yun lang. Pwede mo gamitin yung RGB for design that are intended for screen display. Ngayon naman, yung CMYK naman, ito yung mahalaga guys, kasi ginagamit ito sa pag-print sa printer. Commonly uses in printer, itong apat na color na to, kasi yung apat na color na yan, pagka pinag-combine mo yung mga colors niyan, pwede makikreate siya ng mga all possible colors na pwede mong magawa. Kaya siya nasa printer. Nagpro-produce siya ng kahit anong color sa papel mo. Yung apat na color mo yan. Nagpro-produce siya ng kahit anong color sa papel mo. Kaya ayun yung the big four. Si MYK. Kaya ginagamit niya sa may printer. Yun. That's the end of my lessons. Thank you so much for watching. Sana magandang discussion po. Goodbye.